Okay, once again, magandang umaga sa inyo lahat. Ito yung first Sunday ng September na, bilis. Okay, September. So welcome sa ating mga kasama, of course, sa ating nanonood sa online. Itong message natin ngayon ay hindi lang ito pang 211 Ministries, kundi ito ay message to the whole world. Okay, gusto ko maalala maintindihan natin na hindi tayo nagpipreach ng word just for 211 Ministries, but this is for the whole world dahil ito ang gusto ng Panginoon. So ito yung series natin for this month of March, Kingdom Discipleship. Last January, ang topic natin ay Kingdom Invasion of the minds. Kasi nga ang problema ng tao ay ang issue ay minds. And last month, February, hindi na tayo sumunod sa mga pag-ibig. Alam naman natin yan, andyan na yan. Pero ang pinag-usapan natin ay Kingdom leadership. We have to lead. Kung mahal natin ang Panginoon, din gampanan natin ang ating calling to become a leader, to become kings. That's why merong word sa Bible na King of Kings. And today, Kingdom discipleship. Ang pag-uusapan natin dito, we are not discipling people to become part of the church, just part of the member of the church. Nakalagay din yun sa Bible. Pero ang discipleship na kailangan natin, hindi ma-disciple sa ating denominations, hindi ma-disciple sa gusto natin, sa gusto ni pastor, kundi ano ba itong kingdom discipleship, okay? Yan, pag-usapan natin yan. At ngayon, dinikatan natin ang idea ng organic kasi gusto natin na walang fake. Maraming fake ngayon, may organic. So ganyan ang ating feature ngayon. Dinidikatan natin para at least may idea kayo. Para sa mga kaibigan ninyo na gustong marinig ang mga messages na kailangan nila, sabihin nyo lang, yung mga napakinggan ninyo, please invite them. Pakita nyo lang, sabihin nyo lang sa kanila, 211 Ministries Mandaluyong, meron tayo sa FB page, meron tayo sa YouTube channel. Ayan. Walang ads yan. Wala ring star. Hindi kailangan mamonetizean, ang mahalaga, marinig ninyo ang magandang pag-ibig ni God at ang magandang plano ni Lord sa inyo. Okay. Patay. Yan, okay, meron na. So, remind ko lang sa inyo na tuloy-tuloy na ang pangalawang Sunday na ngayon itong Kingdom, dahil nga seryoso tayo sa Kingdom Discipleship, ang complete to complete na message ni Christ para sa atin na dapat madala natin yan into completion bago siya dumating ay alauna 1:30, pwede pa kayong humabol. Ngayon, kung hindi kayo pwede sa ganitong schedule, sabihin nyo sa amin para ilagay natin. Ano gusto nyo? Lunes ng umaga, tanghali, hapon o gabi, just for you to have this. Mahalagang ang discipleship. If you want to serve God, kailangan mong ma-disciple. You know why? Sa kingdom, pag once na nag-serve ka sa kingdom, alam nyo magiging problema mo, magagalit din yung kabilang kingdom. Kaya marami sa inyo nag-try mag-serve before, at bakit yan nga, sa mga nagsiserve na, lagi sinasabi nila, bakit parang lalong sumasama ang buhay namin, ang daming sakitin sa amin, ang daming mga issue, kasi this is a battle between kingdom of God and kingdom of darkness. Hindi siya masaya sa ginagawa mo. Kaya, mas maganda maintindihan mo muna yan bago ka mag-touch ng ministry. Hindi dahil pinagbabawal natin ang ministry, kundi gusto namin maprotektahan kayo kung anong pinasok nyo. This is a battle between two kingdoms. Ngayon, ang nangyari sa marami sa atin before, church versus church. Sabi sa Bible, we are not wrestling against flesh and blood. Hindi tao ang kalaban natin. Hindi kailangan church against church, but kingdom of darkness against kingdom of God. May dalawang kings na nag-exist dito sa earth. King Jesus and si Satan as king. King Satan, why? Dahil meron din siyang kingdom na kailangan maingatan nyo yun. Maraming nagsabi sa akin na, Pastor, pag sinabi mo kasi na evil, ang ibig lang sabihin yan ay bad attitude. Gusto ko iklaro sa inyo na Satan and evil spirits are persons. Persona yan. Hindi yan feeling lang. Ay, may feeling ko evil ang aking gustong gawin ngayon. No, hindi yan isang idea. Yan ay person, yan ay king na nagkukontrol to destroy, steal, and kill you. Okay? Kaya dapat maintindihan natin yan. Anong purpose nitong word feed natin for the month of March? So to understand the intention of our God, ano bang intention ni God? Bakit kanya nilikha? Bakit niya ako nilikha? Bakit may puno? Bakit lahat yan? Dapat naintindihan na, what is your intention, God? So that I can move freely and do things that I want to do and you want me to do. So to understand the intention of our God, to a man and a woman, to know the level of authority He had entrusted to them, and to realize the influence and change they can create here on earth.
Kaya kahapon sa aming meeting ng mga graduates ng leadership training, ang tanong ko sa kanila, itong discipleship process ba ng 211 may anointing to change the Philippines? Yan ang pangalawang tanong kasi fellowship kami kahapon, parang get together ng mga graduates ng leadership training. Meron ba itong kakayanan to change the Philippines? Iyang nakikita nyo na 211 discipleship process. Kasi kung dito lang ito, it's better to stop this. Because our calling is to change and make disciples of all nations. Yan. Yan ang intention ng ating King. Kaya nung tinawag ko pabalik ni God sa ministry, sabi ko, Lord, ang laki nitong burden na ito. Nation ito, hindi lamang Masbate, hindi lamang dito sa Mandaluyong. Okay, let's go. Anong intention mo, God, sa amin? Kaya pag nakita nyo ko, parang lit lang naman natin, Pastor. Pero this is for Philippines and the rest of the world. Dahil ang target natin ay nations. Magkaroon muna tayo introduction. Nakita nyo may bilog kanina dun sa dulo? Nakita nyo ba yung kanina? Ayan o. Pag-usapan natin yung nasa dulo na yan. Yung bilog dyan sa dulo. At iyan ang ating introduction. Sa organic products, gusto nila 100% organic. Nag-aaway ang organic sa mga natural farmers na ang natural farmers dapat natural products sila. Pero ang mga organic farmers, ang tawag naman nila ay organic products. Okay. So magkaiba sila, gaaway-away. Tayo, ang goal natin is magkaroon ng 100% supernatural product or supernatural disciples. Kaya lang, ang tanong, makita nyo, ang unang tanong ko sa inyo, ng mga kasama ko sa 211 Ministries at sa mga nanonood sa atin sa FB page and YouTube channel, ano ang alam mo na message ni Christ at ministry ni Jesus Christ? Kasi kung hindi natin alam ang kanyang message at ang kanyang ministry, we will not produce a 100% supernatural product or disciples. Anong message niya? Maraming churches ngayon, iba na ang tinuturo, kaya ang kanilang napoproduce ay denominational people, nagsusupport ng kanilang organization rather than si God. At makikita nyo, hindi na sila healthy sa kaibang church, away-away na kaya hindi na sila environmental friendly. Hindi na sila, no harm to nature dapat ang napoproduce natin. Kasi tayo ng mga believers, citizens of the kingdom, dapat tayo ay part ng solution ng problema ng earth, ng mundo. Pero kung part pa tayo ng problema, hindi natin naiintindihan. Ito yung pagbaba ni Jesus Christ dito, yung pag-build niya ng government. Okay? So 100% supernatural product ang gusto natin ma-produce dito sa 211 Ministries. 100% disciple ni Christ. At kung anong message ni Christ at ano ang kanyang ministry, dapat iyon din ang ating gagawin. Iyan ang binalikan ng 211 Ministries. Okay, ang ating outline for the month, 5 linggo ang March. So pag-uusapan natin lahat ito, kingdom discipleship. Number 1, create disciplers. Create producers. Create multipliers. Create franchisers. And create dominion. Yan. Kung meron kayong question dyan, ba't ganyan yan? Lahat yan may verses. Iyan ang intention ng ating God. So pinag-uusapan natin ngayon, answering the question of what is the intention of my God to my life, to this world, to Mandaluyong, to the whole Philippine nation of the Philippines. Simulan natin. Series number 1, create disciplers. Hindi disciples. Nung binabasa ko itong, the same verse, mababasa ninyo, pero ang dami na ng beses nating pinag-aralan ito, pinag-aralan ko, pero ang dami na namang tumatalon. Naalala nyo yung ating mga series na sumisigaw ng tahimik while reading the Bible. Ulitin ko, sa bawat isa sa inyo, please study your Bible. Kaluluwa mo na katero ito. Huwag masyadong paniwala sa pastor, kahit sa akin. Pag-aralan mo kung meron dyan. Okay? Simulan natin. Point number 1 ng create disciples. Create disciples that has the ability to create disciples. Okay? Disciples, ang goal natin sa disciples na ito, dapat mayroong abilidad na makapag-create or makapag-make ng disciples. Basahin natin sa Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kapag binasa mo yan, ganito no? Ang verse sa Bible ay napaka-plain. Pero kung tititigan mo yan
Sa panahon ni Jesus, ang context niyan, milyones ang laman na tao. At sa context natin ngayon, ang laman na yan ay billion na tao, 8.23 billion. Ilang tao ang nakikita nyo rito sa verse na yan? Kaya pag nagbabasa kayo ng Bible, tingnan nyo rin ang puso ni God, yung makita nyo yung empathy. May empathy tayo, Lord, naramdaman ko ang burden mo. Therefore, go and make disciples. Sino inuutusan na go? Mag-go and make disciples. Disciples. Ilan yan sila? 11. Nung bumangon si Jesus mula sa mga patay, ang unang binalikan niya ay ang kanyang 11 disciples. Wala pa si Matthias. Si Jesus kasi umakyat sa langit ng Acts 1:9. Si Matthias, ang pang-12 na kapalit ni Judas, ay sa Acts 1:23 na dumating. So ang kausap niya rito ay 11 disciples. At dyan makita nyo ang God the Father, the Son, and the Holy Spirit. So ilan yung naandyan na persona na involved? Makita natin 11 plus 3 is 12, 13, 14. At meron pa, make disciples. Ilan yung disciples sa pinag-uusapan dito? May number yan. During sa time ni Jesus, tinignan ko sa Wikipedia kung ilan ang existing population by the time na pinanganak si Jesus, 300 million. So 11, ang command ni God, go and make disciples of 300 million. Hello? Balanse ba? Ngayon, sa context natin ngayon, ilan tayo na naandito at sa mga nununod sa atin sa online, ang sabi dyan, ang population ng Earth ngayon ay 8.23 billion. Lord, ang dami naman yan. Kaya ba namin yan? That's why we have to be trained. Magkaroon tayo ng discipleship process or else we cannot reach out. Pastor, marami naman Christian. As of today, ang Christian na kinakount ng population, na ang Christian daw sa ngayon ay nasa 2.3 at 2.3 billion pala ang Christian. Kasama dyan ang Catholic, ang mga naniniwala, born again, lahat pinagsama-sama basta naniniwala sa Bible at kay Kristo. Christian ang tawag nila. So 2.3 billion pa lang ay ang Christian. So may natitira na almost 6 billion na kung ano-anong relihiyon. So kung babalikan natin yan, iklaro natin, therefore, 211 Ministries, kung tayo ay naandito 2030, go and make disciples of 6 billion people. Ang laki niyan. Ang laki niyan, ang bigat niyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung itong message natin pang dito lang, sayang. Kaya meron tayong online, at least may naabot tayo, narinig nila bago pa sila husgahan. Okay. Pag sinabi na go, yan ay command. At ang sinabing make ay job order. Yan ang job order natin. Kaya pag nakatayo ako sa inyo dito sa inyong harapan, ang nakita nyo si Dennis, pero yung burden ko inside, Lord, ang laki nitong burden na ito. Kaya nga sabi ko noon, akala ko noon ayaw ko na magpastor. Ayaw ko na talaga, malaki ang burden. Then lahat yan, kailangan yan, ang finances na kailangan isupport yan, ang laki na kailangan. So the term disciple represents the Greek word matetes. May katunog yan. Hindi yan go and make marites. Di ba? Hindi yan, ha? Matetes means, pinopronounce yan ng matetes, pero ang ibig sabihin yan ay learner or student. Sumusunod ka sa isang teacher. Kaya si Jesus ay a teacher. Ngayon, ang purpose ng pag-aaral ng learner ay hindi mag-stay sa school, kundi makagraduate at mai-apply ang kanyang natutunan going outside. Simple lang ang wisdom na hindi tayo forever nakaupo, pinapakain. Later on, ikaw na naman ang magpapakain ng iba. That's why itong narinig nyo ay word feed. Don't just enjoy na marami tayong mga revelations dito sa ating napapakinggan, pero hindi lang ito para sa iyo. Merong 6 billion people na naghihintay para marinig ang kingdom message. Ang synonyms ng na word ng make, masyadong familiar ang word na make, go and make disciples. Ang iba nga na, ang kanilang interpretation dyan sa Matthew 29 verse 28-19, go and evangelize. Mga kapatid, hindi po evangelize na nakalagay. Go and make disciples. Meaning to say, you have to make, you have to create, you have to build disciples, generate disciples, you have to produce disciples, you have to set up
startup at ang close na word dito ay you have to establish disciple, people who are following God, develop them, cultivate them, and nurture them. Kaya sabi, Diyos ka ba, pastor, para mag-create? Hindi ako Diyos. Pero binigyan ako ni God ng authority to do this. Hindi ka nagyayabang, kundi you are humbling yourselves to God because it's a command. Go and build. Go and create. Kaya kapag nag-create ka ng disciples, gumawa ka, katulad ng ito nung ginawa ito ni na Jeff, hindi naman ito na-create dahil lang sa, Lord, I pray, meron kang part na gagawin, kikilos ka talaga. Go and create. Kaya nga, create disciplers. Bakit disciplers? Tingnan natin. Gusto ko makita natin, ayan, nakisama. Yan. Kailangan lang pala dyan yan lang kailangan ka dyan, Nikki, para umilaw yan. Jesus called and built His 12 disciples by training them for over a period of 3 years and 40 days to become disciplers. So nakita nyo, ang tagal, no? 3 years. 3 years and 40 days. Meaning to say, to become a disciple and disciplers, kailangan merong discipleship process. Hindi ito automatic na, okay, nakilala ko si God, na-encounter ko si God, tinanggap ko si God. Kaya nga may problema tayo, halos ang buong Pilipinas, nakarinig na ng salita ng Diyos, tinanggap na si Christ. Kasi ang ginagawa ng marami at nang natutunan ko nung una, go and evangelize. Oh, thank you. Okay, yun sa pangalawa, yan. Go and evangelize. Ang evangelism po ay ito ang first part ng discipleship. Ang malaking issue talaga na gusto ni God, ma-disciple tayo. Hindi ma-evangelize. Ang evangelism ay parang nanganak ka lang at iniwanan mo. Tumanggap sa Panginoon, nabuhay sandali, at iniwanan mo. Ang discipleship is taking care hanggang sa lumaki. Kaya nga nakita nyo dyan, merong halaman. We're talking about growth. You have to take care of them, you have to feed them hanggang sa sila ay maging producers na rin. O may idea na kayo sa mga susunod. Paano natin nasabing 3 years? Si Jesus Christ, 3 years lang. 30 years na siya nagsimula mag-minister at siya ay pinako sa krus ng 33. Kaya 3 years. Asa ng 40 days? Ayan. After his suffering, bumangon si Jesus Christ mula sa mga patay, pinalo up niya ang kanyang mga disciples. At ano ang message na pinalo up ni Jesus Christ? He showed Himself to this man and gave many convincing proofs that He was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Ano ang follow-up na message ni Jesus Christ? Ang message ni Jesus Christ ay kingdom of God. Mga disciples, ang ating message ay kingdom of God. Ito ang last instruction ni Jesus at nag-ascend na siya going to heaven. So ang message na iniwanan niya sa mga disciples, sa mga nagturo ng unang pinagtuturo niya ay kingdom of God. Ang tanong, bakit hindi tinuturo? If I'm a follower of Jesus, ano dapat ang tinuturo ko? Ano dapat ang mapoproduce ko? 100% na supernatural product. Disciples, the kingdom, discipleship. Kaya yung ating topic for the whole month is explicit kingdom discipleship. Jesus taught His disciples to preach the message of the gospel of the kingdom and the ministry of power demonstration. May dalawa lang na ginagawa si Jesus Christ at ito rin ang gusto nating gawin sa dinidisciple natin. Maintindihan mo kung anong message? The message is kingdom of God. Anong kingdom of God? The restoration of the kingdom of God and the hearts of men and women. Kasi mahirap gawin ang government sa labas, mahirap gawin ang umibig, ang magpatakbo ng pamilya pag wala kang inner dynamo of the kingdom of God sa puso mo. Iyan ang magpupus kung bakit mo gagawin ng tama ang iyong pagiging tatay, pagiging nanay, ang pagiging CEO, kung ano man ang estudyante, or pagiging political leader. Then followed, napansin nyo na si Satan masyadong madikit. Hindi niya lang, pagkatapos ni Jesus Christ preach ang kingdom, ang mga tao, deceived pa rin, confused pa rin, kaya He healed the sick, He cast out demons, He cleansed the lepers, and raised the dead. Pastor, yan bang gagawin natin? Kaya meron tayong inner healing and deliverance. Kaya may nagtanong sa akin, paano pastor malaman kung iyan ay emotions lang or iyan ay talagang makikita nyo kapag hindi ka nakakaahon dyan sa kalagayan mo na karamdaman, hindi ka nakakaahon dyan sa iyong kahirapan, bandage ang tawag niyan. Hindi mo pwedeng tawagin yan. Yung mga pinag-usapan natin sa IHD, alam nyo ba, ang word na fear ay hindi emotion.
Ang fear ay spirit. Sabi ni Jesus Christ sa 2 Peter at Timothy 1:7, for God did not give us a spirit of fear, not emotion of fear, but power, love, and self-discipline. At makita nyo, ito ang nagiging nangyayari. Maraming tumanggap kay Christ, pero bakit hindi makaalis? Bakit may generational curses? Bakit ganito pa rin ang buhay namin? Nagsiserve naman kami kay God. Kasi ang layo ng message natin. May mga churches sabi, wala nang healing ngayon, gawa ng Bible. Hindi naman nagbago ang message ni Jesus Christ. From John the Baptist, Jesus Christ, the 12 disciples, 72 disciples, Apostle Paul, and the book of Acts, ang message ni Apostle Paul is kingdom. Ang ministry niya is still, si Apostle Paul, bumuhay din ng patay. So pwede ba natin gawin yan? Kung yan ang gusto ni God, all you have to do is simply just to obey kung anong sinasabi ni God. So babalikan natin. Saan natin i-disciple ang tao? Anong gusto nating makita sa tao na dinidisciple natin? He knows the message of the kingdom and ministry of power demonstration. Kasi nga, this is a battle between two kingdoms. Si Satan, nilulumpo tayo, nilalagay tayo in bondage, dinideceive tayo, at ang mga minds natin alipin, ay ito na lang talaga ako, humble. May mga time na humble tayo pero false humility. Message and ministry. Kaya kung pag-uusapan natin sa 211 Ministries, anong discipleship na ginagawa niyo rito? Yung ginawa ni Jesus, sinusundan ko lang. Hindi yung tinuturo. Ngayon, kailangan ganito ang pangalan ng church mo kasi kami lang ang totoong church. Walang nakalagay na ganyan sa Bible. Ang message ni Christ ay Kingdom of God, at hindi lang ibig sabihin ng Kingdom of God, meron pang mga benefits na dapat ma-enjoy natin. This gospel or good news involves salvation. Ito yung salvation, ito yung sinabi natin na evangelism, pero hindi nagtatapos. Yung salvation na yan, iyan yung restoration process of man back to his kingdom, train them to become a discipler, and of course, enjoy the benefits of being a disciple of Christ. Ano ang benefit ng pagiging disciple? Tama lang ba yung tinanggap ko si Christ, antayin ko na mamatay ako dahil pupunta ako sa langit? Sabi ni God, lahat ng worries mo, all these things shall be added unto you. That is the good news. Ang isang question ko, nung una ko marinig ang sabi nila na good news na hindi naman tinuturo ni Jesus Christ, sabi nila, the gospel of Jesus Christ. Walang gospel of Jesus Christ pala sa Bible. Merong gospel that Jesus preached, which is the kingdom of God. Nung tinuro sa akin ng una yung good news, di ba good news dapat tatalon ka? Wow, ano yung good news? May namatay. Sino sa inyo tumatalon pag may balitang may namatay? Parang hindi yata good news yun. Ang tunay na good news, nasa Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ito. Anong problema ko? May issue ba ako sa emotions? May issue ba ako sa blessings? May issue ba ako dito sa lipunan? Hindi ko kaya yan, hindi ako nakatapos, hindi issue yan. All these things, yun yung may excite ka, that is good news. That is the gospel. At makikita natin, marami kayo this week lang, laging sinasabi sa akin na makasalubong ko mga Christian, ay pastor, malapit na talaga bumalik ang Panginoon. Uulitin ko na naman ito sa mga nanonood sa atin online. Ang sabi sa Matthew 24:14, kaya nilagay natin dyan sa wall, and this gospel of the kingdom, this hindi yan THES na marami ang gospels. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sa mga nagsasabi na babalik si Jesus, mga kapatid, kailan mo tinuro ang kingdom? Pag bumalik si Jesus na hindi pa narinig ng maraming tao ang kingdom, nagsisinungaling si God. Kasi ang sabi niya, in this gospel will be preached. Ngayon nga lang, pag nakarinig kayo ng tinuturo ang kingdom, marami nagtataas ang kilay sa akin, pastor, tinuturo mo, wala yan ha. Ngayon tinuturo ko na nga, para bumalik ng Panginoong Hesus, para marinig na. And the whole year, ang topic natin, lahat puro may kingdom, para marinig ng tao. Hindi man tayo makarating ng ibang bansa na may mga Pilipino, at least narinig, ba't kingdom yung tuwan? Puro kingdom. Dahil this gospel of the kingdom, hindi sinabi, this gospel of death, burial, and resurrection will be preached in the whole world. You have to understand that the governing principles here in this world is the kingdom of God, not the kingdom of darkness. Ngayon, ang governing principles ay by denominational na. Dapat itong masusunod. Kami ang tama na church. Kaya sila away-away. Ang Bible nagsasabi na we wrestle not against flesh and blood, at iyon ay isang malaking evaluation. Kapag nakikipag-away tayo by flesh and blood, mali ang kalaban mo. Ang kalaban mo ay si Satan. So, yan, makita natin. Train them to become a discipler and of course, enjoy the benefits. Kaya kung kayo Kristiyano, ang goal nyo lang ay sana mamatay na ako para ma-enjoy ko ang langit.
Hindi ganun ang will ni God. Hindi ganun ang intention niya. Ang intention niyo for you to enjoy so that you can be a testimony. All these things will be added. At ayaw mo ba niyan? Ngayon, ano ba yung all these things will be added? Pwedeng kotse. Hindi naman tayo prosperity gospel dito. Ang gospel natin is kingdom of God. Pero ang point kung gusto i-provide sa ni God for you to become a testimony, then so. Seek for that. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And now, this is the gospel. Okay? So, kaiba. Magugulat kayo sa mga naririnig nyo ngayon kasi hindi ito tinuro kahit sa akin. Graduate ako ng seminary. 4 years ako sa seminary. Wala man lang akong isang subject about kingdom of God. But I'm not against them. Mayroon din akong natutunan. Yung mga failures, mga palpak natin noon, nag-aral ko kung saan-saan, you can glean wisdom from that. Kaya wag mo silang sisihin. Ang point lang, Lord, thank you na nilid mo ako sa tamang message at tamang ministry na gusto mong gawin sa tao. Number 2, ang intention ni God is disciples. To create disciples is disciples that has the anointing to grow disciples to become disciples. Saan naman nakalagay sa Bible yan, Pastor? Meron bang ganyang verse sa Bible? O tingnan natin. Sabi ko nga sa inyo, binabasa ko itong Bible na ito, pero ito pa rin makikita, may bago na naman. Ulitin ko ang ating point number 2, disciples that has the anointing to grow disciples to become disciples. Kung hanapin nyo yan sa YouTube, hanapin nyo yan sa, hindi yan galing dyan, inaral natin yan dito. Ngayon, paano ko chinecheck ang aking message kung tama at hindi ako malayo, ginagawa ba ito ni Jesus? Ganun lang kasimple, ang aking checking out. Di ba sa math, mayroong checking kung tama ang yung computation. So ako, lahat ng ginagawa ko ngayon, ginawa ba ito ni Jesus? Kung hindi ito ginagawa, hindi ko na ituturo. So disciples that has the anointing to grow disciples to become disciplers. Matthew chapter 28 verse 20. Diyan lang nakalagay yan. And teaching them, di ba, go and make disciples of all nations and baptize, go and make disciples of all nations. Anong kasunod? And teaching them to obey everything I have commanded you. Ito ang tanong. Ito ang wisdom at ito ang revelation na napulot ko dito. Ano ba ang ituturo ko sa mga tao at ituturo ko sa inyo in discipleship? Ituturo ko sa inyo na mag-obey kayo in everything God commanded me. Ano ang teaching ni Jesus sa akin? To go and make disciples. So to go and make disciples, para makapag-disciple tayo, and to obey everything I have commanded, ito ang gagawin natin. Sabihin mo sa kanila kung ano ang tinuro sa iyo. Anong tinuro ni Jesus? Anong message ni Jesus? At ano ang ministry ni Jesus? Simple lang. The message is Kingdom of God, at ang ating ministry ay power demonstration. Okay, tingnan natin. Kaya tayo dito, sinasabihan tayo ng, meron tayong idea yung copy and paste. The wisdom behind making disciple is copy and paste. Kung wala ka, hindi mo naintindihan ang message ni Jesus at ministry, hindi ka na-train dyan, hindi ka na-disciple, it's really hard to do it to others. Ang tunay na discipleship ay impartation. Ibig sabihin na, nagdi-disciple ako para mag-obey kayo, doon sa ginawa ko din, na dapat ginagawa ko, hindi dapat puro utos lang ako. Kasi ang utos ni God is for you to obey. O, balikan natin, and teaching them to obey, everything I have commanded you. So kung ito ang inuutos sa akin ni God, yan din ang aking ipapa-obey sa inyo. Ano yung inuutos? Galing sa verse 19 yan, go and make disciples. Na hindi dapat tayo learner, nag-i-stay na matetes, kundi tayo ay magiging disciplers. Meron ako nakita sa post ni Pastor Ray Clemente from Sydney, Australia. Si Coach, ang sabi niya, if you have no life to show, you have no right to teach. Which is tama. Anong i-impart mo na life kung ang puso mo ay death? Kung ang buhay ko ay harming the community, I'm very harmful to the community at yun ang ituturo ko, sabit yun. Making disciples, alam nyo ba, is very dangerous. You can build or destroy depending on the present spirit and the life of a discipler. Kaya magugulat kayo, tumambay ka sa tambayan ng malalaki na kabulastugan ang pinag-uusapan, puro green jokes. Pag uwi mo later on,
meron ka na rin scandal sa iyong cellphone. Ganun ang impartation. That is simple discipleship. Kwentuhan lang yan. Kayo ng mga babae, nagkwentuhan lang kayo. Pag alis ninyo, may alam ka ng marites. That is discipleship. Passing the baton. Hindi mo alam, kaya nga ang discipleship is spirit. Passing, copy, and pasting. Kaya tama sinabi ni Pastor Ray, if you have no life to show, anong i-disciple mo sa kanya? Saan mo siya dadalhin? Kung ang every time na magbubuka sa bibig ko ay imposible yan, malabo yan, ay alam mo ngayon. Maganda yung sinabi ni Nicole, paggamit ito Nicole, sa kanilang chat group, ang laman na para bang wala ng pag-asa ang Pilipinas dahil sa gulo ng ating mga leaders. Wala bang God? Wala bang Jesus? Para saan itong ating pinaniniwalaan kung ang problema ng mundo, yun ang pinuproblema mo? Still, God is in control. Kahit ano mangyari sa kanila, minsan kailangan daanan natin ito kasi tayo lang bumoto sa kanila. There's a kingdom of God that if we will rule, if we will reign, kahit sinabi ng doktor, wala ka ng pag-asa, hindi sila ang God mo. Balik ka pa rin sa Diyos natin. He is a great healer. Dapat meron kang buhay. Kahit nakita mong imposible. Kita nyo, di ba, marami kang maririnig. Kung magsalita, napaka-imposible. Pero pagkantaan, all things are possible. Tapos pag uwi mo, naku, malabo yan. Ano ba talaga? Saan ka nakakapit? Sa gobyerno? Sa kakayanan ng tao? O sa Diyos na tumawag sa atin? Balikan natin, kingdom discipleship. Stick to the foundation of being strong disciple rather than sa opinion ng mga tao. Sabihin natin, matalino yung nagturo sa akin, Pastor. Tama, matalino yan. Diyos mo ba yan? Ito lang ang aking question. Galing din ako sa university, galing din ako sa mga meeting na kung saan-saan na may mga issue. Ito lang ang tanong ko sa inyo. Sa galing ng tinuturo nila, ano ang promise nilang heaven? Wala. Ang galing nila magturo, pero wala namang future na pinapangako sa atin. Ang ganilang mag-comment na bakit ginaganyan ka ng misis mo, hiwalayan mo. Anong promise pagkatapos? Sa iyong depression. Pero ang galing nila mag-advise. Balik ka pa rin sa sinasabi ni God dahil ang sinasabi ni God is, all things are possible. There is hope. There is future. Jesus was simply saying dito sa verse na ito, be a responsible discipler. Impart the right spirit to your disciples and the job order of doing the kingdom discipleship. Huwag ka magdi-disciple lang. May promise si God. Instead na mag-worry ka, anong promise ni God? Anong wino-worry mo? Health? Wealth? Ano pa? Spirituality? Balikan natin yung purpose natin. Spirituality, physical, anong issue mo? Emotional, relational, financial, intellectual, social life, sexual life. Di ba meron tayong purpose sa ating leadership training, sa discipleship? Merong solusyon si God dyan. Ang gusto ko kung bakit ako sumusunod kay Jesus Christ at committed ako sa Kanya, siya lang ang nangako ng lahat, nakapackage na. Kapag sumunod ka sa isang political issues, sumunod ka sa mga business issues, lahat sila merong mga kanya-kanyang paniniwala. Samantalang si God, all these things shall be added unto you. That is good news. Jesus was simply saying, don't let the life of a disciple end while you're living. Kung ikaw ay discipler na or disciple na, don't die before you're dead. Meaning to say, bago ka mamatay, kung wala kang ginagawa mag-disciple, you are dead already. Please don't die before you're dead. Like me, I'm pastoring a church. Still, I'm doing a discipleship. But please pass it to the others who can do the same. Who can do the same, creating and building next generation of disciples. Saan pupunta yung mga anak natin at mga apo natin kung wala tayong gagawin? Sasabihin ko sa inyo, nakakalungkot dahil ngayon, ang mga may kaibigan ako mga church leaders, ang pinag-uusapan, yung matatanggap nila ngayong election dito sa 211 Ministries, wala akong tatanggapin. Hindi ko kayo ibibenta. Kasi ang mga pastor ngayon, mini-meeting na ng ilang mga politicians, ilan ba ang mga members ninyo? Hindi ganun ang 211. We take stand on being a kingdom disciples, bringing the righteousness of the kingdom here in this world. Kaya ang standard natin dito, to honor the King. How? Living a get-right life. After these instructions, Jesus went back to heaven and leave them the authority to bring change to the earth. Hindi ka pwede magdala ng chains.
kung ikaw ay walang change sa buhay. At meron tayong Holy Spirit as guide and helper to do and accomplish the calling of the church to go and make disciples. And for our application questions, ano ang burden na ipinadama sa iyo ng Holy Spirit dito sa create disciples? Number 2, bakit kailangan ma-disciple ang world to the kingdom government standard? Kapag hindi natin naintindihan kung anong message and ministry ni Jesus, magiging Zimbabwe lang tayo. Simba, uwi, then wala na. Our goal is to make disciples of all nations. Kung saan man makarating ang buhay ko, hindi ko alam kung hanggang saan, pero hanggat may magagawa ko to make disciples and to inform you, I will do that. Let's pray. Father God, we honor you today. Thank you, God, for your presence. Thank you, God. Alam namin, napakalaki ng 6 billion population of this world today. 8.3 billion. But Lord, alam namin, nung sinabi mo yan, ang 11 disciples nakarating sa Philippines, ang message at ang ministry of healing the sick, casting out demons, and even God, cleansing the lepers and raising the dead. We honor you today, God, at ang dalangin ko, Panginoon, help us, God, to understand the kingdom discipleship so that we can follow you and impart this life to others as well, para itong mga problema ng aming mundo, nagkakagulo, payabangan, ang iba naghihirap, Lord, isa lang ang solusyon. Meron ka ang good news of the kingdom. All these things will be added unto us. God, salamat, Panginoon, sa magandang buhay. Naniniwala kami, all things are possible. Kahit sinabi na ng aming mga kaibigan na wala nang mangyayaring maganda sa Pilipinas. But we declare, God, all things are possible. Our God, Jesus Christ, is still on the throne, taking control of everything. Kaya Lord, we worship you, we honor you. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin ating mabuti na Diyos.